Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong weekend, okay po ang inyong katayuan dahil itong nakaraang mga araw natin nagpapalit-palit po yung init ng panahon at maging yun hong biglang pag-ulan. I do hope na kayo po ay safe at mapapakinabangan po ninyo itong ating Sabado at Linggo para naman po sa inyong kaayusang pangbuhay. Well, ang atin hong discussion for the month of August ay may kinalaman nga sa ano ba yung dapat nating gawin at tugunan para ang kalagayang pangbuhay po natin ay magkaroon ng upgrading and improvement. Sinimulan po natin yung first weekend ng August, pinag-usapan po natin yung effort. Then, last weekend, pinag-usapan po natin yung contribution. So now, ang atin naman hong pag-uusapan ay isang uri naman ng value. And of course, it's also a verb. Pagiging responsible. Yan, kailangan po natin sa ating buhay yan. Kailangan po natin na ito ay mabuo bilang isang prinsipyong pinahalagahan para po maging alituntuning pangbuhay. At of course, yung buhay po natin, kailangan makontra nga daw po yung atin hong panglalamig sa ating ginagawa. Yun hong ating, kung tawagin natin, katamaran. At yung ating tendency na siguro mag-isang tabi ng mga importanteng bagay sa ating buhay. Kaya napakahalaga rin po ng usapin about being responsible. So, pagka atin hong i-define ang pagiging responsible, ano ho ba ang magandang definition? Sabi ho ng isang material na nakuha natin, responsibility is the commitment and obligation to fulfill the duties and actions that correspond to us. So tayo po, meron tayong mga bagay na atin hong inaangkin o siguro mga commitments na ating ginawa. So ito ho, bilang mga obligasyon, hindi ho pwedeng pag inuuhan mo isang bagay ay wawalang bahalain mo na lang at wala ka ng pakialam. Hindi daw ho ganun, no? May malaking pangangailangan na kung tayo ho ay may mga bagay na siguro inuuhan, mga bagay na ating itinalaga ang ating mga sarili, ay talaga hong gawin natin yung nararapat na mga aksyon at pagkilos para ito naman ho ay matugunan. No? At kalakip daw niyan, it involves being aware of the consequences of our decisions and actions, assuming the responsibilities that arise from them. So, kailangan daw na tayo ay merong mindfulness. Ano ho ba yung mindfulness? Kapag ka ikaw ay gumagawa ng isang desisyon, o ikaw ay merong isang pagkilos, hindi mo kinakaligtaan na ikaw ay, sabi nga dapat tumugon. No? Meron kang, dapat na obligasyon. No? So, yun ay napakahalaga. So, pag tayo po ay may ikinilos, meron ho tayong ginawang commitment, hindi lang kasi tayo ang maapektuhan. So merong epekto po yan sa ibang tao at hindi lang yung malalapit sa atin. Minsan, mas malawak yung aabutin. Ang tawag nga nila doon ay ripple effect. Na yung iyong ikikilos dito, magkakaroon ng pangmatagalang epekto or pangmalayo ang abot ng resulta. No? Kung maganda yung ginawa mo, di malayo ang naaabot. Pagka hindi maganda ginawa mo, di malayo rin ang maabot. For example na lang, pag ikaw ay nag-commit sa pangangasiwa ng iyong pamilya, hindi man madali, pero may mga papel tayong ginagampanan, you became responsible. So hindi ka lang nakikinabang, yung iyong mga anak at yung mga susunod pang henerasyon ay makikinabang doon sa iyong ginawang pananagutan at maayos na mga desisyon at pagkilos sa kasalukuyan. Pero pag hindi, magkakaroon din yan ng epekto sa iba. No? So yun po ay kailangan nating maisip. No? Yung pangalawa, being responsible means being reliable, fulfilling the commitments made, and taking the necessary steps to address any problems that arise. So ikaw ba ay maaasahan? No? Ikaw ba ay tumutugon sa mga bagay na sabi nga iniatang sa iyong balikat? No? Kapag ka meron biglang naging aberya, handa ka bang ito ay tugunan kung ikaw ang nangangasiwa? So bahagi daw yan ng pagiging responsable. And responsibility
involves acting ethically and meeting the expectations and obligations both towards oneself and others. Sa pagiging responsable, ang iyong ginagawa daw ay ethical. Ano ba yung etika? Ito po yung ating pamantayang pambuhay kung saan ating kinakategorya alin ang tama, alin ang mabuti, alin ang mali, alin ang masama. At kung ikaw ay isang responsableng tao, siyempre yung gagawin mo ay yung makabubuti, yung maayos, yung tama. Yon ay napaka-importante. So it is a quality, yung pagiging responsible, it is a quality that allows us to be integral and contribute positively to our relationships and society in general. Di ba? Last weekend, pinag-usapan natin yung contribution. Yung iyo daw tinutugon, ay parang renta mo na rin sa lugar na yung ino-occupy sa mundo. At siyempre, sa yung pagiging responsable, nagaganap mo nga yung nagiging kapakinabangan din sa ilang mga tao. At yan po ay napakahalaga na ang ating magiging contribution is positive at doon nga ho pumapasok na kailangan ayusin natin. And thus, we have to be responsible. Gusto niyo bang i-evaluate whether responsible kayo o hindi? Ito daw ang 4 na panukatan. So, tingnan natin. Una, are you practicing self-control? Bakit? Ang responsableng tao, yung kanyang ginagawa, tinatansya niya. Dahil hindi pwedeng yung bahala na si Batman o kaya kung ano na lang, magwawala ka tapos wala akong pakialam. Hindi pwede. So, pagka ang isang tao daw ay responsible, tinitingnan niya mabuti yung kanyang aksyon, yung kanyang behavior, yung kanyang pakikitungo. Okay ba? Kaya he or she practices self-control. Pangalawa, pumipili tayo . A responsible person is accountable for his or her choices. No? Nasa iyong paggawa ng desisyon, inaangkin mo yan kung ano pananagutan dyan. Kung hanggat maaari, gawin mo yung maayos, no? Para yung maging bunga ay mainam din, no? Hindi lang sa'yo, andun pa sa ibang mga tao. But are you a person who is accountable for your choices? No? Hindi yung pipili ka tapos iba maghihirap, no? Hindi tama yun. No? So, napakahalaga na pinag-iisipan mong mabuti ano yung magiging resulta ng iyong mga pagpili. Third, do you do your best and do you keep trying? Ang responsableng tao, pagka merong pinapasan sa kanyang obligasyon, gawain, or responsibility, sinusubukan niya. Sinusubukan niyang tugunan at ibinibigay niya yung best niya. Yun ho, mahalaga. Hindi mo lang basta iiwanang nakatiwangwang tapos gano'n na lang yun. Bala na yung iba. Hindi ho. Meron kang, kung tawagin natin bibigay ng iyong attempt. No? Kailangan mong subukan. And then lastly, if you're a responsible person, dito rin daw nasusukat, you try to finish what you begin. No? Kung may sinimulan ka, hanggat maaari, hanggat kaya mo, tinatapos mo. At doon ho nasusukat kung tayo po ay responsable. Now, responsibility. Ito rin daw ang hinahanap. Do you do what is expected of you? No? Kasi tayo ho, may mga papel o may mga roles tayo sa ating buhay sa lipunan. Kung ikaw ay magulang, kung ikaw ay anak, kung ikaw ay nanunungkulan sa isang organisasyon, kung sa church, yan. May inaasahan sa'yo. Ginagawa mo ba? Pangalawa, do you choose the right thing to do? No? Pagka pumipili ka, yung tama ba at maayos ang pinipili mo? And then third, are you accountable? Na kapag may mga bagay kang pinagdesisyonan, pinaninindigan mo yan. No? Hindi pwedeng nagpapabaya ka. Now, ang dahilan kung bakit humahalaga ang tinatawag po nating pagde-develop ng atin hong pagiging responsible, kasi gusto mo itong maging karagdagan na component and element sa iyong character. Tandaan po natin, ang sabi natin, wala namang taong mabait agad. Walang taong makadiyos agad. Walang taong respectful agad. Hindi tayo pinapanganak na ganun. Ito po yung mga bagay na itinuturo sa atin, natututunan natin, nararamdaman natin, nararanasan natin, then pinagagamit sa atin. So, ibig sabihin, yung mga bagay na nalalagay sa ating pagkatao ay mga ingredients or mga components na kapag ka naidagdag yung magaganda, may inam tayo. May kabaliktaran yan. Pag nalagyan ng mga hindi maganda, sumasama naman tayo. Yun naman din ho yung katotohanan nito. So if you want to be responsible, idadagdag mo daw sa sarili mo yan. It has to be part of your character.
Ang sabi dito, it is your willingness to accept responsibility for your own life, which is the source from which self-respect springs. So, ikaw at ako, kailangan natin ng respect. Di ba? Naalala niyo po noon, atin hong tinalakay ang needs. At sabi nga ni Abraham Maslow, mayroong hierarchy of needs. At doon po, ang isa sa mga kailangan ng tao is what we call esteem. Kailangan po natin ng pagkilala, kailangan natin ng respeto na igagawad natin sa sarili at yung igagawad din ng iba sa atin. At yun naman, hindi basta-basta binibigay. Ito ay mga bagay na natutugunan sa ating buhay kung maayos tayo. Hindi lang tayo maayos sa ating pakikitungo, maayos din tayo sa personal nating pamumuhay, maayos din po tayo sa ating ginagawa. Walang perfectong tao, yan naman po ang katotohanan. Pero pag responsable ka, hanggat maaari, nilalagay mo sa ayos. Yun ho ang hinahanap sa atin. So, that's a very important point. Sabi ni Hubert Selby Jr., ito yung sabi niya about accountability. Eventually, we all have to accept full and total responsibility for our actions. Everything we have done and have not done. So, ang katotohanan daw niyan, lalong-lalo na tayo na mga exposed sa banal na kasulatan, alam natin yung pananagutan. Ang buhay na ito, pahiram. Ang lahat ng meron tayo ay mga bagay na iginawad ng Diyos. Dadating ang panahon, maghaharap tayo at ang ating hukom, ang Panginoong Jesus, at magtutuos. Sabi nga, we will be giving an accounting of ourselves to Him. Sabi nga na Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. So, ang malaking tanong, kamusta ang ating galawan, pangangasiwa ng ating mga kakayahan at ng buhay na ito? Kasi nga daw, once again, sabi ni Hubert Selby Jr., eventually, we all have to accept full and total responsibility for our actions. Everything we have done and everything we have not done. So, yung mga ginawa natin, may mabuti, mayroong hindi mabuti. Pagsusulit daw natin yan. So, tiyakin mo, hanggat maaari, yung mabuti ang ginagawa mo. May neglect. Ano yung neglect? May alam kang dapat mong tinutugunan. Pinabayaan mo. Yun yung what you have not done. Kasi dapat tugunan mo . Kaya lang hindi mo natugunan. Kaya yun nga, isa sa mga bagay na kinakailangan po nating pansinin at pag-ingatan sa ating mga buhay. Yun po ay kabahagi ng ating, sabi nga natin obligasyon at mga atas sa atin ng Panginoon. So mga kapatid, ngayon ay titingin tayo sa banal na kasulatan. Paano naman natin matututunan ano ba yung pagiging responsable at ano ang magiging magandang epekto nito? At kung sakali naman na hindi tayo magiging responsable, ano naman ho ba magiging negatibong epekto nito? So ang atin hong pag-uusapan ngayon ay ang buhay ni Eli. Si Eli ho ay nakikita sa lumang tipan ang kanyang kwentong pangbuhay. So ang ating pagbasa mamaya ay manggagaling sa 1 Samuel chapter 2. Maganda muna. At ito, I think, ay ilan sa mga good pointers para kay Eli. Si Eli po, nakaabot siya sa level ng pagiging high priest sa Israel. Pag sinabi po natin mga saserdote, ay yung organisasyong relihiyoso ng mga Israelites. Of course, may lower priests. Sila yung in charge sa paghahanda ng mga alay, sacrifices at yung mga ritual. Yung high priest, bilang pinakamataas, isa lang ho yun. May mas matataas siyang panunungkulan at kagaya rin ng mga nababanggit natin dito ho sa ating mga pagtalakay. Siya ho yung nakakapasok lamang minsan isang taon dun sa Holy of Holies at mataas ang inaasahan sa kanya. Pero siguro kung tutusin, wala naman nabanggit na hindi ho siya gumagawa ng kanyang trabaho. Ano po? At na nagtagal siya tumanda rin sa pagiging high priest. I think that would also speak to the efficiency ni Eli sa ilang mga bagay about the performance of duties. Ang kalakip din yan, he was able to mentor and influence a very special person sa Old Testament. Sino po yun? Si Samuel. Si Samuel po, alam natin, ay binigyan ng 3 offices at highly regarded maging sa Israelite community. Habang pinag-aaralan niya yung Old Testament, he was given the office of a prophet. He was given the office of a priest. Naging sacerdote rin siya. And he was offered yung parang leadership, OIC siya . Bago nagkaroon po ng hari ang Israel in the persona of King Saul, siya ang tagapagpatupad ng mga batas at panuntunan ng Diyos sa lipunan. So, siguro pag tinignan po natin yung life ni Samuel, paano sila nag-interact ni Eli. Remember, yung nanay po ni Samuel was si Hannah.
At si Hannah po is unable to conceive, so baog siya. Pero humingi siya sa Panginoon ng biyaya at yung gusto niya ay magkaanak. Binigay sa kanya si Samuel, yung naging anak niya. May pangako siya sa Diyos na kapag siya ay nanganak ng lalaki, ibibigay niya sa paglilingkod sa bahay ng Diyos. And true enough, no? Nakakatuwa sapagkat makikita po natin na itong si Hannah was true to her word. Na nung naawat na po sa kanya si Samuel ay nandoon naman yung susunod na nakikita nating hakbangin niya. Binigay niya doon sa pangangasiwa sa templo si Samuel at si Eli ang nangalaga, no? So nalagaan siya habang bata at minentor siya sa kanyang priestly duties. And eventually he became a priest himself, no? So siguro yung effectivity nitong si Eli, makikita naman natin doon. He was faithful, he was responsible in training si Samuel at naging maganda yung resulta. Pero hindi lang yan yung kwento kasi ng buhay ni Eli. Si Eli din po ay may pamilya. Ang malaking tanong, kamusta naman ang kanyang pangangasiwa ng kanyang household? Bakit po ito mahalaga? Kasi ito po ay nakatala rin sa 1 Samuel chapter 2. At ang impact nito ay hindi lang ho sa kanya bilang punong saserdote. Ito rin po ay may epekto sa kabuuan ng Israel. Now, tandaan ninyo, merong binanggit noon si Apostol Pablo kay Timothy na yung mga magiging tagapanguna sa gawain ng Diyos, lalo na sa church, no? Yun yung pinaka-background nung sulat niya kay Timothy, ay kailangan maging mabuting tagapangasiwa din ang kanilang tahanan. Kasi nga, ang punto ng Panginoon, paano niya pangangasiwaan ang ibang tao kung ang sarili niyang sambahayan ay hindi niya mapangasiwaan. So, hindi naman po pagiging perfect yung hinahanap, kundi yung pagiging mainam or maayos. Yun ho yung hinahanap. In the case ng pangangasiwa sa pamilya, syempre, it means you are responsible and dutiful enough na nagbibigay mo yung tamang guidance at nabibigay mo yung tamang mga siguro panukala para ho malagay sa ayos yung mga miyembro ng sambahayan. Ang tanong, ito ho ba ang nangyari kay Eli? Well, allow me to read to you yung 1 Samuel chapter 2. Ang atin hong babasahin ay mula po sa verse 12 hanggang sumusunod. Ito po mababasa ninyo. Now, Eli's sons were scoundrels. They had no regard for the Lord. Now, it was the practice of the priests that whenever any of the people offered a sacrifice, the priest's servants would come with a 3-pronged fork in his hand while the meat was being boiled, and would plunge the fork into the pan or kettle or cauldron or pot. Whenever the fork brought up, the priest would take for himself. This is how they treated all the Israelites who came to Shiloh. But even before the fat was burned, the priest's servants would come and say to the person who was sacrificing, "Give the priest some meat to roast. He won't accept boiled meat from you, but only raw." If the person said to him, "Let the fat be burned first, and then take whatever you want," the servant would answer, "No. Hand it over now. If you don't, I will take it by force." So the sin of the young men were very great in the Lord's sight, for they were treating the Lord's offering with contempt. Isipin niyo po yung background nito. Itong dalawang anak na ito ni Samuel, ang pangalan ay Hophni at Phinehas. At yung dalawang ito ay mga saserdote rin. Pero makikita ninyo doon sa panimulang bahagi ng pagpapakilala sa kanila sa Biblia, isipin mo, ginamit yung word na scoundrel. Yung scoundrels ay hindi lang pasaway. Ito po yung mga taong masasama ang gawa. At wala daw pakialam sa Diyos. So paano mo pagduduktongin yung dalawa? Yung katangian nila at yung kanilang trabaho. Parang medyo, din nga, yung line lang ng 1 Samuel 2:12, contradiction na. At naging kasanayan pa nila. Inuutusan nila yung kanilang mga tauhan para kuhanin yung mga ihahandog sa Panginoon. So isipin mo yun, no? Na yung ihahandog na ng mga tao sa Panginoon bilang alay, susunugin, at yun nga, may mga piraso kasi ng karne, yung choices cuts, ang binibigay sa Panginoon along with the fat to be burnt. Hindi, gagawin nila, inaagaw nila. No? Ang word nga ay parang sinasalapang nila nung kanilang mahabang tinidor. Kung ano daw tumusok doon, kukuhanin. Tatlo yung pantusok . So, ibig sabihin, talagang kung ano yung targetin, kuha.
at makikipag-away sila. At pag sinabing kukuhanin ito at hindi pumapayag yung tao, ang sinasabi ng mga utusan nila ay kukunin ko yan ng puwersahan, no? Dahil kailangan kainin ng saserdote. Grabe yung mga naging asal at gawin ng pamumuhay ng mga anak ni Eli. So, yun, no? Siguro masasabi mo, parang maitim ang budhi ng mga ito. Bakit? Yung lapastanganin mo yung mga tao, problema na. Yung lapastanganin mo ang Diyos, problemang lalo, no? Doon pa mismo sa dako ng Diyos ginagawa. So, you would see yung kanilang outright, no, na disrespect for God. At yun nga ang malungkot dahil sila mismo ay mga saserdote. Tuloy natin sa verse 22. Now Eli was very old. He heard about everything his sons were doing to all Israel, and how they slept with the women who served at the entrance to the tent of meeting. So he said to them, "Why do you do such things? I hear from all the people about these wicked deeds of yours. No, my sons, the report I hear spreading among the Lord's people is not good. If one person sins against another, God may mediate for the offender. But if anyone sins against the Lord, who will intercede for them? His sons, however, did not listen to their father's rebuke, for it was the Lord's will to put them to death." No? So, hindi lang pala yung pagkuha ng mga alay ang problema ng mga ito. May mga tumutulong din doon ng mga kababaihan sa bahay ng Diyos, pati yung pinakikialaman nitong mga saserdoting ito, no? At nung nalaman ni Eli, kinumpronta niya yung kanyang mga anak. At sa kanyang pagkumpronta, sinasabi niya na hindi lang kokonti na apektuhan. Yung buong bayan alam na ito. Na siguro ang tanong natin, paano at bakit? Tandaan niyo yung dako ng pagsamba ng mga Israelita, isang lokasyon lang lagi yan, no? Yung house of God, in the case nung mga nasa tent pa sila, yung, di ba, tabernacle, pagka sinabing house of the Lord, halimbawa yung temple na, yung may mga lokasyon doon nagpupunta yung mga tao at doon ho naglilingkod yung mga, kung tawagin natin, yung mga priests. Pero dito ho, wala silang pakialam. At ang kanilang ama na nagbibigay paunawa sa kanila, hindi nila kinikilala. Kaya lang, may paggalaw dapat dito si Eli. Number 1, high priest siya. So siyang merong leadership doon sa organization ng mga saserdote. Pwede naman niyang tanggalan ng panunungkulan yung kanyang mga anak para mapigilan sa maling ginagawa. At bilang lingkod ng Diyos, hukom din siya. He was also considered to be a judge. Pwede siyang nag-settle ng mga usapin at yung kanyang mga anak ay kanyang sinanksyon para hindi na ho magtuloy sa maling gawain na hindi lang siya nakakaalam. Alam na ng lahat. Pero mukhang hindi ho siya pinakikinggan at yung aksyon niya ay hindi sumapat, no? Parang kinulang. So ito ngayon ang pinakamabigat. Ang Panginoon ay nagbigay na ng pananalita kay Eli. Anong sinabi niya? 1 Samuel chapter 2 verse 29. Why do you scorn my sacrifice and offering that I prescribed for my dwelling? Why do you honor your sons more than me by fattening yourselves on the choice parts of every offering made by my people Israel? So ngayon, siya yung hinarap ng Panginoon at tinanong siya, bakit mo nilalapastangan ng alay, no? Ang mga iniaalay sa akin na nilalaan para sa Panginoon. At bakit daw binibigyan ng Panginoon ng higit na pagkilala yung kanyang mga anak kaysa sa Diyos? Ito pa. And ito, why do you honor your sons more than me by fattening yourselves? So ang point is, hindi lang mga anak niya ang nakikinabang at kumakain. Malamang siya din, no? Malalaman pa po natin nga yung dahilan ng kamatayan ni Eli. May duktungan din doon. At least sa ilang mga manunuri o mga komentarista na mukhang si Eli ay kumakain ng lubos-lubos na yung ginagawa ng mga anak niya na ayon na rin dito, no? Sa pagkumpronta ng Panginoon sa kanya, nadadamay siya eh. Sinabihan nga niya, totoo yun. Pinagalitan niya, pwedeng totoo yun. Kaya lang di niya napigil. At ang malungkot, ayon na rin sa pagsasalita ng Panginoon sa kanya, mukhang
nananaba rin siya doon sa kinakain nilang bahagi ng mga alay na kinukuha ng kanyang mga anak. Yun ay malamang totoo rin, no? So, kinakailangan makita natin na talagang merong pangangailangan ng pagiging responsable ni Eli sa kanyang role as a father, as the head of Israel's religious hierarchy. Siya yung high priest, and as a judge, no? So, ito yung mga bagay na dapat niyang tinutugunan. So, tandaan po natin, the word that we're trying to learn from is the word responsible. Sabi natin kanina, it is a life value, no? Isang panuntunang pangbuhay na dapat nating gamitin, pahalagahan, but it's also a verb. Ito ay dapat din pagkilos natin at mga ginagawa natin sa ating buhay dahil nga may epekto ito. So, remember, responsibility is doing what is expected of you. Responsibility is choosing the right thing to do. And responsibility is being accountable. Ang tanungan din natin, bakit kinakailangan kong maging responsable? Kasi nga hindi ho automatic kagaya ho ng pagiging respectful, pagiging godly, at yung marami pang mga katangian sa buhay ng tao. Ito daw ay learned things. Ibig sabihin na pag-aaralan, mga bagay na nararanasan natin, iniaatas sa atin as expectations ng lipunan. It becomes part of norms. At sa dulo, nakikita natin yung value nito. Ngayon, ang pagiging responsible ay pwede hong maidagdag na element or ingredient sa iyong character. At ginagamit ng tao na panukatan for growth, not only personally, pero interpersonally. Ibig sabihin, hindi lang ikaw yung lumalago dito sa pagiging responsable. Yung iyong pakikitungo rin sa ibang tao, no? So, hindi lang yan sa iyong work, but it has something to do with your connections with people. So, ang character natin, gusto nating umangat. Ngayon, pagka pinag-uusapan yung character building, sabi nga natin, impact ng pagiging responsible, ito daw yan. The willingness to accept responsibility for one's own life is the source from which self-respect springs. So, ang pinapakita ko sa atin dito, yung mga nabanggit natin kanina, pag tinutugunan mo yung mga responsibilidad mo, gumagawa ka ng desisyon na magiging maganda ang magiging bunga, hindi lang sa'yo, kundi pangkalahatan, tinutupad mo ang mga pangako mo, nakaka-earn ka daw ng esteem. Ano yung esteem? Respect, no? From others, and also you maintain your own, yung self-respect, na talagang alam natin napakahalaga para sa mga individual, no? So yun ay importante. Sabi ni Hubert Selby Jr., eventually, we all have to accept full and total responsibility for our actions, everything we have done and have not done, no? So, kinonect natin ito, no, sa biblical teaching, di ba? Sabi nga natin, ang buhay natin ay pahiram ng Diyos, mga pagkakataon at mga kapabilidad na binibigay ng Diyos. So, ang hamon sa Bible, we become good stewards of these things. Ngayon, sabi rin sa Biblia, one day, we will give an accounting of ourselves to God, no? Kasi yung may-ari, makikipag-tuos kung paano ba tayo namuhay, paano natin pinangasiwaan at pinangalagaan ang mga bagay na kanyang ipinahiram sa atin. Remember, you're not an owner. You're just a manager. You're managing the Lord's resources. You're managing the body the Lord has entrusted to you. You're managing the life that the Lord has, entrusted to you as well. So, kung ano yung ating ginagawa, kung mabuti yan, ang ganda sa Biblia, meron hong malinaw na pagpapakita ng reward or commendation ng Panginoon. But if you're not doing it the right way, according to God's will, syempre may condemnation. And then of course, pinagbabalaan din tayo against neglect. Ang neglect ay yung mga bagay na alam mo namang dapat mantugunan ay hindi mo binibigyan ng pansin, pahalaga at hindi mo ginaganap. So, ang sabi nga ni Hubert Selby Jr., eventually, we all have to accept full and total responsibility for our actions. Everything we have done and have not done. Now, ang atin hong pinag-usapan kahapon na character ng Bible, kung saan titingnan natin kung paano nagkakaroon ng magandang pakinabang ang pagiging responsable at paano din nagkakaroon ng kung tawagin natin problema pagka tayo po ay nakapagpabaya, no? So, very clear ang ginagamot, no? Siguro ang sinasolve at pinaprevent ng pagiging responsible ay yun pong pagiging neglectful at yung hindi pagiging mindful sa atin hong mga
obligations at sa ating mga duties. No? So, very important yan. Whether they are formal, ano ba yung formal? May mga kontrata. O kaya ay nasa isang institution ka. Yan, formal yan. Or informally, ibig sabihin, alam mo, sa iyong pamilya, may mga pananagutan ka dyan May papel kang ginagampanan. So, ang lahat ng yan ay may epekto sa iyo. So, kamusta ka pagdating sa pagiging responsable? Now, ang atin hong binanggit na character of the Bible yesterday was the high priest Eli. So, si Eli, sabi nga natin, pag pinag-uusapan natin yung kanyang life background in connection to his duties, parang okay naman. Wala naman tayong masabi na na siya ay heavily condemned by God on the basis of performance of task. Parang walang ganun. Unless mamaya may pinapakita tayo, that one would connect to another part of his life. Pag pinag-uusapan din natin yung kanyang role as a mentor and influencer for Samuel. Sino si Samuel sa Biblia? A very important figure. Kasi nga, siya ay binigyan ng pagkakatiwala ng Diyos ng 3 offices, a prophet, a priest, and before Israel had Saul, the first king, siya yung parang OIC. No? So parang siya yung acting king. So yun, no? Hindi ho biro, isa lang doon, mahirap na Pero 3 ang pangangasiwa niya. So ibig sabihin, itong si Samuel was a highly regarded person. Yung iba nga ang sinasabi, hindi lang siya prophet, priest, and king. There's a possibility, hindi ba? Kasi yung Book of Judges has been stated na could have been written by Samuel. So malamang sa hindi, baka siya rin ay isang hukom. No? So yun po, no? Dami niyang offices that he was able to cover. And di ba, napakaganda yung parting words niya sa Israel. No? Si Saul na yung magiging hari. Ay pag siya meron siyang State of the Nation address. Kung meron man sa inyo na nakakita o makapagsasabi na ako'y may ginawang kamalian o abuso sa aking panahon ng panunungkulan, ay sa harap ng Diyos at sa harap ng lahat ng tao ay bigkasin ninyo. Ayun. At ang mga tao naman ay nagsabi, wala kaming nakitang ganyan. Imagine mo yun, no? He was, sabi nga, courageous enough to face up to the people. And then, ayun, di ba? Magkaroon ng settlement before he leaves office. Okay ba ako o hindi? No? So, si Samuel was mentored well. Hindi lang naman ni Eli. Of course, behind the scenes, nandun yung kanyang parents, most especially his mother, na umaagapay din. Kasi nga, si Samuel ay sagot sa panalangin. Si Hannah was barren. And she was given an answer to her prayer. Nagkaanak siyang lalaki na si Samuel. At ang pangako niya, ito'y ibibigay niya sa tahanan ng Diyos para maging lingkod. Ayan. At ang nangyari nga, ay bata pa, nung naawat na yung bata, ay dinala na niya kay Eli at hinubog, no? Nahubog ng maayos si Samuel in order for him to be a highly regarded, not perfect, but a highly regarded servant of God. Now, pagdating dun sa unang part, we can say na si Eli ay merong magagandang achievements. Now, pagdating dun sa kalahati, no? Kasi medyo complicated itong story na ito because ang focus is his family. On the other hand, yung dalawang anak niya also became priests. Kasi nga, di ba, from the bloodline of the Levites. At yung kanilang pagiging priest ay kinakailangan, meron siyempre uri ng pamumuhay at panuntunang pangbuhay that would be pleasing to God. And at least, no, you would be expecting that the way they behave would be in respect and in regard of the Lord. Yun man lang. No? Pero may makikita tayong kalagayan ng pamilyang ito. Kahapon po, binasa natin ang 1 Samuel chapter 2 verses 12 hanggang yung 1 Samuel chapter 2 verse 29. No? So, ang nakita po natin dyan, ang tawag sa mga anak ni Eli were scoundrels. No? That's how they were recorded in verse 12 ng chapter 2 ng 1 Samuel. Ang scoundrel ay hindi lang pasaway. It's almost like you're a criminal or a bad person. And they had no regard for the Lord. Two things that could have, sabi nga disqualified you from priestly office. Bakit? Yung una, masasamang tao kayo. Ang tanong nga, ano ba ginawa nilang kasamaan? Pag binasa nyo yung narration, may kita ninyo, di ba sabi ko nga sa inyo, pasama ng pasama ng pasama. Yung una nilang ginawa, yung mga offerings na binibigay ng tao, yung meat portions, may inuutusan sila
kinukuha yung choices cuts at kinakain nila. At yun nga ay isang kalapastanganan sa Diyos. Na-offend mo na yung nag-offer kasi inihanda niya yan para sa Diyos. Makikipag-away ka na. Ang sabi nga nung kanilang mga utusan doon sa naghahanda para sa Panginoon, pag hindi mo yan binigay sa amin, kasi ayaw kasi nga para sa Panginoon, yaw mo munang sunugin ko yung taba, ibigay ko sa Panginoon. Hindi, pag hindi mo binigay sa amin ngayon, kukunin namin ang persahan at ibibigay nga doon. Yung dalawang anak ni Eli, ang pangalan ay Hophni and Phinehas. Grabe, no? So they were abusive people na ang kanilang galawan was to even manipulate and even, sabi nga natin undermine, no, yung Panginoon at ang kanyang mga ceremonies. So imagine mo yung ginagawa nila na yun. Now, hindi lang yan. Ang sabi, pagdating din doon sa mga women attendants doon sa House of God, pati yun, no, sinisipingan nila. So would you imagine yung kanilang level of siguro parang sa Tagalog yung kaitiman ng budhi, no? Yung ibang klase, yung kanilang klase ng damdamin at kaisipan. They know they're doing wrong and they know they're doing what is contrary to God's will. They will continue doing that in God's house. Grabe yan, no? Ganun ho yung kanilang disregard. So hindi lang ho yan a matter of disrespect. That's a matter of outright rebellion against God, no? So yan yung ginagawa din nila. At hindi lang yun, no? May isa pang kasamaang ginawa itong magkapatid na ito that led to their death. Na yun nga, pinronounce ng Panginoon because sabi nga ng tatay nila, nung pinagsasabihan sila kung nagkasala kalaban sa kapwa-tao, may mamamagitan. Pero sino mamamagitan sa'yo pag ang kasalanan mo ay laban sa Diyos? At nagbigay hatol ang Panginoon at nakatala naman sa 1 Samuel chapter 2 verse 17, no? The sin of the young men was very great in the Lord's sight, for they were treating the Lord's offering with contempt. So, yun yung kalagayan nila. And sa verse 25, ang sabi dito sa huling mga pananalita, His sons, however, did not listen to their father's rebuke, for it was the Lord's will to put them to death. No? So, ang magiging kahatulan nila ay kamatayan. At paano nangyari? May digmaan na kinabilangan ng Israel, no? At sa digmaan na yon, ang naisip nitong magkapatid na ito, bitbitin doon yung kabanantipan. Now you have to remember, yung Ark of the Covenant, may mga regulations that are surrounding its use and its movement. Hindi yan kung sino lang bubuhat at hindi mo lang dadalhin dahil naisip mo. Ipag-uutos ng Diyos at may mga tamang pamantayan at panuntunan para dyan. Dalhin mo ba naman sa gera? Yung pabor nga ng Panginoon, wala doon sa dalawang nagbitbit, kay Hophni at Phinehas. So ano nangyari? We can see na natalo yung Israel kahit bit nila yung sacred object. And secondly, namatay yung karamihan sa sundalo, pati silang dalawang magkapatid, si Hophni and Phinehas. No? So yun ho, yung naging kalagayan. Now, yun nga ang tinatawag nating pagka meron hong lack of responsibility, yung impact ay hindi lang naman sa iisang tao, sa maliit na context. Lawak In the case ni Eli, yung kanyang hindi pangangasiwa ng maayos sa kanyang mga anak. For two reasons, no? Bakit? Dapat kasi bilang isang high priest, nire-regulate niya yung nangyayari sa baba, yung downline niya. Yung mga lower priests, including his children, dapat kinokontrol na yan. Pagka merong hindi acceptable behavior, he's the one who should have given yung mga sanctions and disqualifications. Pero hindi niya ginawa. Yung pangalawa, as a father, dapat, di ba, at least may authority and control ka sa iyong mga anak. Pwede naman natin sabihin, during this time, they were already adults. True. Pero kung nataniman mo yan na maayos-ayos, di sana hindi ganyan ang nangyari, no? But yun na nga, yun ang naging resulta, no? Mukhang may sense of entitlement itong dalawa na ito, na feeling nila pwede nilang gawin kung ano lang gusto nila. At the same time, pati ang Diyos, no? Hindi na nila pinahahalagahan at hindi na nila ginagalang. Now, ang nangyari nga, ayan, no? Nabigyan sila ng hatol ng Diyos. Pero may isang passage tayong binasa kahapon that is very significant. Ito naman yung 1 Samuel chapter 2 verse 29. Siguro iniisip natin, iba naman si Eli dapat, iba naman yung mga anak niya. Dito yung doktungan, 1 Samuel 2:29. Ang kausap na ng Panginoon ay si Eli in relation to his sons.
Why do you scorn my sacrifice and offering that I prescribed for my dwelling? Why do you honor your sons more than me, by fattening yourselves on the choice parts of every offering made by my people Israel? O, yun. So, ibig sabihin, pati si Eli ay nananaba. Malamang sa hindi, dahil yung kinukuha ng mga anak niya ng mga piling karne na dapat ay pang-alay sa Panginoon, baka kumakain din siya. Na hindi ba nga, nung nalaman ng patay na yung kanyang mga anak, at naagaw yung kaba ng tipan, may nagpabalita sa kanya. Nung binalita sa kanyang natalo yung mga kasundaluhan, namatay yung kanyang mga anak, at naagaw ang kaba ng tipan, naulog siya sa kanyang kinauupuan, nabali ang leg dahil ang sabi, ang laki ng kanyang katawan. So malamang sa hindi, yung banggit ng Panginoon ditong fattening yourselves is not only referring to His children, it was also in reference to Him. Na ayun na nga, baka kaya minsan ay hindi niya mapigilan yung kanyang mga anak dahil siya rin ay may bahagi doon sa hindi maayos at magandang gawain. And that's the reason why we're talking about being responsible. Napakahalaga po nung pananagutan natin at yung ating ginagawa ay pinag-iinam natin. Hindi man tayo perfect, but at least we do our best to make the right choices and make the right moves. No? Na very important yon. Ngayon, hindi lang natapos sa kamatayan ni Eli na nahulog sa upuan. Ang binabanggit din ho doon, sakto ng anak, yung asawa ni Phinehas, yung isa sa mga anak ni Eli na namatay sa digmaan. Ang pinangalan sa kanya ay Ichabod because on the same day, at least yung sequence, no? Namatay tatay niya, namatay lolo niya, so siya pinangalan ng Ichabod, no? Ito in relation dun sa naagaw yung kaba ng tipan. Ang meaning ng name na Ichabod, no? Sa Pilipinas kasi ang Ichabod ay bubuit. Pero yung Ichabod sa Bible, ang meaning, the Lord's glory has departed from Israel. So, yung favor ng Panginoon ay wala sa kanila during this time because of what has been done to His house, to the offerings, and it has been done by the household of the priest, the high priest per se. No? And ayun na nga, yung disregard sa Panginoon ang punot dulo ng lahat. So, imagine mo, the lack of responsibility of Eli ay nagkaroon ng impact sa mas malawakan. No? It affected the whole nation, not only him and his family. Ngayon, lahat naman tayo, pwede tayong magkaroon ng pagkukulang at pagkakamali. Pero iba rin yung sinasadya. Pero if you would like to take responsibility, ito yung 7 steps. Ito po, yung 7 pwedeng gawin para kahit sa pagkukulang at pagkakamali, maipakitang responsable ka pa rin. Number 1, recognize the mistake. Kung nagkamali ka, edi tanggapin mo. Pangalawa, admit your responsibility. Kung may bahagi ka doon, ikaw ay may panunungkulan na connected doon, tanggapin mo na ako ay may bahagi dito. Third, apologize for your mistakes. Kaya hindi mo lang aangkinin yung responsibilidad, humingi ka rin ng dispensa kasi naapektuhan ng mga tao. Fourth, learn from the experience. Matuto ka na doon. Dapat baguhin mo. I-adjust na. Kasi nga, yung mali, kahit anong pagsasabi mo dyan, kung hindi i-adjust, mananatiling mali at magpapatuloy. In the case ng kay Eli, sinabihan niya yung mga anak niya. Kaya lang ayaw makinig sa kanya, ay parang doon na natapos. Nagalit na ang Diyos sa kanya. So, learn from the mistakes, no? So, kailangan para mag-grow is that you adjust, no? Kailangan i-realign mo yung takbo ng iyong buhay doon sa maling pattern. Ilayo mo na doon and then you find yung tama that would please the Lord. Number 5, make amends. Take steps to rectify and deal with the consequences of their actions, no? And number 6, demonstrate change. Show that you have learned from your mistake. And then number 7, maintain consistency. Ang nasira ay tiwala. So build trust by not doing it again. No? So ito ilan sa mga bagay na kung tayo po ay may mga pagkukulang at pagkakamali, pwede natin gawin in order for us to still take responsibility for our actions. Sabi nga ni Winston Churchill, the price of greatness is responsibility. Di ba? Pagka tayo po ay may panunungkulan, o kaya tayo po ay may mga obligasyon,
kailangan ipakita natin ang ating pagiging katiwa-tiwala at pagiging responsable. Ang price of greatness is responsibility. And let's conclude by reading yung Ecclesiastes 12 verse 14. Bakit ko kailangan maging responsable? Ang sabi ho dito, dahil ang Panginoon sinusukat tayo. Sabi dito ni Solomon, "For God will bring every deed into judgment, with every secret thing, whether good or evil." No? So, yan po ay napakagandang reminder. Once again, Ecclesiastes 12:14, "For God will bring every deed into judgment, with every secret thing, whether good or evil." So, yan po ang lesson natin for this weekend. Responsible. So, paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanuhong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Alam nating ang problema ay bahagi ng buhay ng tao. Pero paano haharapin kung sunod-sunod ito? Paano magpapatuloy na kumapit sa Diyos? Ganito rin ang tanong ni Messiah Riofe Hamora Pilapin na magkasunod na pumanaw ang kanyang ina at asawa. 12 years old si Messiah na magsimula siyang makinig sa The New Jay. Avid listener ang kanyang ina at tuwing umaga ay nakikinig